Okay. So magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, ang gagawin natin is gagawa tayo ng sleeve. Okay. So short sleeve lang. So meaning hanggang dito lang siya. So hindi long sleeve kasi kung long sleeve hanggang dito naman siya. Okay. So ano ba yung mga measurement na kailangan natin sa paggawa ng sleeve? So una, yung kanyang length. Ito. Mula rito hanggang dito. Then yung kanyang armhole. Yung paikot nito. Punta roon. And then yung kanyang cuff or yung bicep. So, ito yung ating sukatin. Okay, so sa measurement, pagpalagay sinukat ko ito, isa naman ito ay 8. Then sa armhole natin, pagpalagay na 20. Yan, yung pagpunta rito. Yan, kinuha mo yan, 20. Then, dito gawin na lang natin 13. Yung paikot niya. Okay, so yun ang ating measurement. Then, kuhain din natin yung chest dito para sa ating reference. Yan. So, dito ang gagamitin ko is 38. Yan po. Okay, so i-plot natin sa pattern to. Okay, so sa pagpa-plot po natin, ang gagamitin lang natin is yung carb ruler tsaka itong Taylor square ruler. Okay. So, sinulat ko na rin yung ating measurement. So, ito yung ating gagamiting measurement sa pagka-plot. Yan. So, first, una, drawing muna tayo ng straight line. Okay. So, una natin ipa-plot yung kanyang length. Ito yung 8. Yan. Then, maglalagay na rin tayo ng allowance na 2 inches dito. Para sa ating hemming. Ito yung ipinofold natin. So, yung finish natin dito is, depende na sa inyo, pwedeng 1 3/4. Kayo na ang bahala ko dyan sa allowance. Pero sa video na to, 2 inches yung gagamitin kong allowance. Okay? Then, square mo na lang to. Ayan. Then, square mo din itong isang to. Yan po. Then, ano yung ating chest? So, yung ating chest dito is 38. Yan. Kuha na natin yung kanyang 1/8. Okay. So, 19 yung kanyang kalahati. So, kinukop yung kalahati niya. Yan. So, dito sa ano, yan, so, kung Taylor square din ang gamit nyo, so, kinuha ko yung kalahati niya, then 1/4, dito ka sa 1/4. Okay. Then, para makuha mo naman yung kanyang armhole, so, napalitan natin yung kanyang chest, yung kanyang cup, tsaka yung kanyang, so, hindi pa yung cup, yung kanyang length na plata natin. So, sa cup naman, dito sa finish mo, ito yung finish na rin. So, yung 13, hanapin mo lang. So, kuhain mo yung kanyang kalahati. So, 1/4. Yan. Ito. Pag narito ka sa 1/2, yung kanyang 13. Okay. Kalahati lang. Then, dito naman, para makuha mo yung kanyang armhole, so, 20 yung kanyang armhole. So, tapat mo lang ito dyan. Yan. So, kung ruler lang din ang gamit nyo, so 10 lang ang gamitin nyo. So, kalahati kasi ng 20 yan. Then, connect mo na lang ito. Itong kanyang cup. Dito sa kanyang end ng armhole. Yan. Then, dito naman, sa paglalagay nito, kailangan lang pumasok siya rito sa ano na to. So pag pinold mo siya, make sure na mag-overlap siya dito. Pwedeng lumampas, pag lang papasok. Yan. Yun ang objective natin. Then, para makuha mo yung curve na pag ganun, so una, kuhain mo na itong kalahati nito. Yan. Yung kanyang kalahati. Then,
Paglagpas niyan, dito mo naman siya tatamaan sa dulo. Ayan. Then itong isa, make sure na mag-ano siya, magsusugpong siya sa dulo. So ito na po yung ating pattern ng ating short sleeve. Okay. So paano po ba ito ikakat? So sa pagkakat naman nito, ganito lang po. So ito po kasi is finish pattern. So meaning wala tong allowance para sa ating sewing allowance. So ang gupit lang nito is pag ganito lang. Lahat ng kanyang end to end lang. Yan. Okay. So ito po yung ating front. And ito yung ating back. So pag ikinabit nyo sa sleeve, sa manggas, make sure na ito narito sa front natin nakakabit. Ito naman yung mapupunta sa likod. So ayan. So ito pinaupod ko dyan. Ayan, ito yung finish mo. Ito po din kasi dyan isa. Yan. Parang ganun ba? Ganyan ang finish niyan. Sa sleeve. Yan. Kung nakakabit siya sa nakakabit sa manggas. Ganyan. Okay. Then, paano po ba siya ikakat naman sa tela? So, kuha ko ng tela. So, ito. Yan. Ito is maong na tela po. Cut na rin natin siya para talaga makakita yung buko. So ayan. So i-eksakto nyo lang po yung inyong sleeve dito sa tela. Make sure na naka-pull siya ng dalawa para yan, naka-pull siya. Yan. So yung buo, narito sa nasa buo ng tela, siyempre. Yan. Narito sa kanto, ito yung buo to. Yan, para medyo matipid kayo sa tela. Yan. So sa pagkakat nito, pwede nyo itong indiretso ng cut kung talagang kayo. Pero kung hindi pa kayo sanay, pwede nyo lagyan ng marking. I-mark nyo siya paikot. So ganito po yung marking natin. As in sususugin nyo lang siya. Yan, itong mark na to, ito yung inyong tatayan. Ito yung, dito dadaan inyong sinulid. Yan, sa mark yan. Kasi finish pattern po ito. Yan. Yan. So sa pagkupit naman ito, lagay kayo ng matigas na bagay para hindi lang gumalaw. Yan, ganyan lang. Ito, na to? Wala na kasing allowance to kasi nagbigay ka na dito ng sewing allowance kasama na. Pero dito sa tagiliro ito, ang cut ito hindi doon sa sa ginawit natin. Maglalagay kayo ng 1/4 para meron kayong allowance. Okay.
tapos na. Nakat na rin natin. So, sa pagtahi nyo, dito po yan dadaan. Yan, yan. Then, paano po natin tatahiin to? So, mamaya papakita ko rin. So, for now, para ma-identify natin yung inyong back tsaka yung front, since ito kasi is pareho siya, pareho siya, di ba? So, lusugan nyo lang po itong itong ating nilagay na mark. Yan. Kung meron po kayong carb ruler, mas maganda para talagang masusog nyo ito. Para ma-identify mo yung back at yung front. So, yan po. So, ito yung inyong front. So, ganito naman siya. So, kakat nyo rin siya. Nilagay kayo ng 1/4 na allowance. So, yung pamamaraan po ng paggawa ng pattern is depende yan sa kung paano yung gagamitin yung pattern. Ngayon, kung marami po yung inyong gagawin, so sa paggagawa nyo ng pattern, isasama nyo na kagad yung allowance. Parang itong ginawa natin na telang to, parang ito yung inyong pattern ng damit. Yan. So, igaganito nyo na siya. So, lahat na ito, may pattern na to, may may shopping allowance na. So, pag kinat nyo siya, pinato nyo siya sa inyong damit, mataas na yung patong nyo. So, pag pinato nyo siya, meron na siyang allowance. Pero ito kasi pattern natin ito is finish. Ang kagandahan naman sa finish, makikita mo kung saan ka tatahi. So, diyan ka tatahi. Diyan sa mga guhit na yan. So, hindi ka mawawala. Kapag medyo, gusto mo yung pulitong-pulito talaga ang gawa mo. So, doon ka sa mga mark tatahi niyan. Okay, so sa mga tailor, ganito yung ginagawa nila. Nilalagyan nila ng mark yung kanilang tatahian. So, sa pag naman po nito, sa pagtahi, yan, ilulupin nyo lang yan ng ganyan. Then, lupi ulit ito rito. Yan, kayo na po bahala kung gaano kalapad yung inyong manggas. Yung hem ng manggas nyo. Yan, tatahian nyo lang siya dito. Then, pagkatahin nito, so, siyempre, depende yan kung paano yung ikakabit. Kasi may pagkakabit na magkatuktong na yung shoulder ng front tsaka ng back na damit. So, ito ikakabit mo siya sa front kasi ito mas malalim ang uka ito. So, sa front ng damit, ganyan. Paikot. Yan. Pagka nakabit niya na, siyempre, tsaka niya ito bubuuin. Yan. Pagdidikitin niya na ng ganyan. Yan. Sabay-sabay na yan. Kasama yung side nung body ng damit. Magkakasabay na sila. Ngayon, kung gusto mo ng buong sleeve mo, siyempre, tatahian mo muna ito. Pagtahi mo nito, pagdidikitin mo itong dalawa, yan. Tapos, tatahian mo ulit siya rito. Yan, ito naman nagkakabit mo ngayon doon sa armhole. Yun is kung buo na yung buo na yung side ng damit. Ibig sabihin, itong side na to is napagduktong na. Ganito naman yung ginagawa. Pero kung hindi ito magkaduktong, ang shoulder lang ang magkaduktong, so ganito. Yan, ganyan ang kabit mo. So, ayan. So, sana may natutunan kayo sa video ko. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, so, please like, share, and subscribe na rin. Then, the next video is yung kanyang body. So, body ng polo, men's polo. Okay? Gagawa tayo ng parang marathon video ng paggawa ng polo. Including yung pagkakatong garments. Okay pa. So, thank you sa panonood.